Pag pinindot po kasi nila yung QR code, ang lalabas po doon, hindi na yung pangalan ng mga ng mga kandidato na kanila pong binoto. Lalabas po dyan ay machine-readable codes. Nilinaw ng Commission on Elections na hindi makikita sa pamamagitan ng QR code sa internet voting kung binilang ang boto at sino ang mga ibinoto ng mga kababayan nating overseas voter. Paliwanag ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, encrypted ang resulta at sinadya nila ito para hindi magamit sa vote buying. Kapag na-screenshot kasi ang pangalan ay magamit na patunay na talagang ibinoto ang isang kandidato. Babala ng poll body, bawal kunan ng litrato ang balota o kahit ang resibo ng mga binoto dahil labag ito sa Omnibus Election Code. Hindi po yan ang binoto nila, yun po ay naka-codes po yan. Bakit? Hindi po talaga namin bibigay yung mismong pangalan pagkatapos ma-cast kasi pwedeng gamitin sa vote buying. Dagdag pa ni Garcia, huwag mag-alala ang ating mga kababayan dahil pagkatapos ng halalan sa May 12, maaring mabiberipika ang ibinoto ng mga overseas Filipino voters sa mga embahada o konsulada kapag na-print na ang election returns. Ang nakikita rin anyang lumalabas sa QR code ay hindi ang ibinoto kundi random na pangalan ng kandidato o party list. Ito ang sagot ng COMELEC sa reklamo ng ilang OFW na iba ang lumabas na resulta ng kanilang boto kapag nire-review nila ito. Pwede pong i-print yan. Pag natapos na ang botohan sa Mayo 12, mapiprint po yan sa post mismo. At doon sa post, mabe-verify nila kung tama lahat yung mismo na-cast doon. In fact, meron din tayong random manual audit. At sa random manual audit, pwede pong makumpara yung mismong code as against doon sa na-print. Samantala, mahigpit na paalala ng COMELEC na bawal mangampanya sa darating na April 17 hanggang 18. Ito ay nakasaad sa umiiral na batas. Pakiusap ng komisyon, igalang na lamang ang religious observance na ito at marami namang panahon para makapangampanya. Irespeto po sana natin ang isang napaka-solemn na religious activity at event na ito. Ito po kung paano natin nire-respeto ang ibang relihiyon. Ganyan din po dapat ang pagrespeto natin. Huwag magpapainom sa panahon ng ating pong mahal na araw at huwag magpapalaro. Sino mang lalabag sa panuntunang ito ng COMELEC ay mahaharap sa election offense at maaring maging dahilan upang sila ay madiskwalipika. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.